Hinikayat ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino ang Office of the Ombudsman na imbestigahan ng manoy maanumalyang flood control projects sa Davao City. Yan ang umaarangkadang balita ni Mari Ocampo. Nagtungo sa Office of the Ombudsman si ACT Teachers Party List Congressman Antonio Tino. Bitbit niya ang liham at iba pang supporting documents para kumbinsihin ang constitutional body na imbestigahan ang mga umano'y anomalous flood control projects sa Davao. Ayon sa kongresista, higit 80 kontrata na may halagang 4.4 billion pesos sa Davao ang nakitaan nila ng red flag. No, may mga kontrata na nag-overlap, merong short-changing, ibig sabihin ang pondo ay para sa ganito kahaba pero mas maikli yung dineliver. Merong mga very general lang yung kontrata, no? Kaya hindi mo alam kung ano yung eksaktong kailangang i-deliver. 49 sa mga kontratang ito ay congressional insertion sa unang distrito na kinakatawan ni Congressman Paulo Pulong Duterte. Sa isang pahayag, bumuelta si Duterte sa pag-iimbestiga ni Tino. Tinawag niyang selectively blind ang kapwa kongresista. Depensa ni Pulong, 4 na taon ng zero budget ang Davao City. Una nang nagpadala ng liham sila Tino bilang mga kinatawan ng makabayan sa ICI noong November 2025 para manawagan ng malawakang investigasyon ukol dito. Nagpadala ng sulat si Chair what's his name? Andy Reyes sa akin. Nakalagay doon, noted. Yan ang nangyari. Sa kaparehong buwan, naghain din ang kanilang grupo ng House Resolution 464 na humihiling sa Committee on Public Accounts at Committee on Public Works and Highways na magsagawa ng pagdinig sa umano'y korupsyon dito. Ngunit ayon kay Tino, natenga na ang resolusyon matapos itigil ang pagdinig sa flood control issue dahil sa posibleng conflict of interest umano sa pagitan ng Kamara at mga kongresistang nadadawit sa issue. Ako, si Mari Ocampo ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.